Kung talagang hindi ka mahal niya. Kung peperahan ka talaga niya. Feeling ko ang magkakapagpasaya lang naman sa magulang ko, makita kaming sumakses. Nangyayari sa Pilipinas, yung mga mayaman, sila lang ang yumayaman. Yung mga mahirap, sila rin ang humihirap. Okay lang sa akin na let go ko na. Please lang, wag ka nang mag-chat sa akin. Ayoko na. Di mo alam? Hindi. Ay, yun na yung nabunyag. Wala na. So, welcome again. So, we will do a podcast. This is our podcast. Podcasting Ina. Podcasting Ina nyo rin. So guys, this is a podcast entitled Any. Kasi kung ano-ano lang to. How are you guys? How is your life? How are you doing in life? What do you think about your life progress right now? To be honest, nafe-feel ko na this past few weeks nade-depress ako and I am having anxiety until now. Pero totoo yun guys. Hindi ko alam ilang araw na akong hindi pumapasok. Totoo yun guys. Ilang weeks na akong feel ko na nade-depress and nag-anxiety na naman ako. Kaya ngayon lumalabas-labas na ako para maano ko naman. Basta malabas ko. O ako, lagi akong nape-pressure. Ilang weeks na akong walang tulog kasi every week full load, laging may quiz. Hanggang sa nagkasakit ako, exam week pa, Diyos ko, day. Ang hirap maghabol. O, tapos ngayon may quiz na naman. Ewan ko, walang pahinga dito. Walang pahinga sa green school. For me, my life update right now is feeling ko I'm very left behind comparing sa others. Pero I always choose to understand. I always choose to think of the brighter side of my life. Kasi I'm very lucky to be I'm very lucky na nakakapag-college ako. Pero I still feel left behind. Like in life, you know that yung progress ko, feel ko super left behind ako. And feeling ko kumpara sa iba, kumpara sa dati kong sarili, it's not me in this kind of situation. Parang it's not giving jewels at all. Parang feeling ko hindi ito yung the best that I can do. Kaya, yun. That's my life recently. Anong question? How's your life recently? Burnout. Kasi full load ako lagi and feeling ko kung ano ako nung high school, hindi ako ganun ngayon. Kasi sabi nila, totoo pala yung sinasabi nila nun na iba ang high school sa college. So dapat i-enjoy mo yung life mo nung high school. Ako kasi parang ngayon ko pa lang siya ni-enjoy kasi nga syempre may pera na, may sasakyan. Nung high school ako, school bahay lang ako nun. So burnout ako to the point na pag tinatanong ako lagi nila mama, kamusta ang school mo? Sasabi ko, okay lang. Pero, ang totoo, lagi akong nag-aano every night. Lalo na kapag palapit na yung exam. Sobrang, parang, alam mo yung utak mo na, hindi ko na alam gagawin ko. Ayoko na mag-aral, ganyan. Pero, syempre, yung nagpaparal nga sa atin, hindi napapagod. So, tayo pa kaya. So, what is your coping mechanism, guys? Knowing na ganun yung nagiging life natin recently, what is your coping mechanism? To make people happy. Naiyak ko. Okay. Nakikita ko ng mga tao na masayahin pero hindi talaga. That's my way of coping. Hindi sila naniniwala sa akin na pag sinasabi ko sa mga kaklase ko na, uy, ang sakit ng tiyan ko, ganun. Hindi sila naniniwala sa akin kasi akala nila nagjo-joke lang ako. Kaya nga, yung this week talaga, as in, hirap na hirap ako. Kahapon, di ba sinabi ko sa inyo, hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya ngayong araw na to, ang ginawa ko lang natulog. Ako, para lumalabas ako, inaya ko yung mga friend ko, ganun na lumabas, kahit walang pera. Para lang, hindi ako mag-isip ng negative. Yun lang. Same tayo. No? No? Pero Labas lang. recently, ang naging coping mechanism ko is talagang like i-pressure ng sobra yung sarili ko. Yun yung nagiging coping mechanism ko kasi feeling ko I could make the best out of it if Para I pressure. nakakapag-isip ka. If I pressure myself, parang sinasabi ko lagi sa sarili ko, I'm not enough, I'm not like this, like that. So parang nabibring out yung the best I can. Pero it's a very negative
coping mechanism. Kaya, one of my coping mechanisms is tulad nila, nagja-jogging lang rin ako. Kasi, feeling ko jogging makes me happy and makes my brain lighter. Ako, nagcha-chocolate lang. Hindi. Ang coping mechanism ko is, lalo na kapag sobrang burn out, nag-aaya talaga ako ng kasama ko. Pero, sa Manila kasi, mga kasama ko, hindi sila laging, pwede. Unlike dito sa province na, isang ayaw mo lang, andyan na sila agad. Doon kasi, as in wala. So, ang ginagawa ko, either ako lang mag-isa, lalabas talaga. Ayoko talaga sa kwarto kasi nangyari na sa akin yun nung minsan nagkulong lang ako sa kwarto, iba yung nangyari. So, ayoko nang mangyari yun. Lumalabas ako. Tapos kapag may kasama naman ako, nililibre ko na lang. Siyempre, ikaw nag-aya tapos hindi ka maglilibre. Ang kapal naman ako. Guys, makungutang lang sila sa akin. Next question is, what's one thing you wish you had? Feeling ko matalino. Kasi feeling ko ang bobo-bobo ko. Lalo na nung nasa med school ako. Nasa med field ako. So parang, kasi guys, kung alam nyo lang, naoperahan kasi ako. So parang after nung opera ko, parang nawalan ako ng drive sa pag-aaral, ganito ganyan. So, hindi ko hanggang ngayon, nag-ano pa rin ako kung paano ibalik yung dati. Kasi ang bilis ko nang ano mo yun, yung nakakalimot sa mga binabasa ko. Ang daming terms sa med field. So, yun. Sana matalino ako. Sana marami akong pera para makapaglibot ako, makapagbigay ako ng regalo, ganito, ganyan. One thing I wish I had is the luxury of time. Kasi I feel like I'm running out of time, especially na tumatanda na yung parents ko and I'm the last card of the family. Feel ko naiyak ako. Feeling ko I'm running out of time, so I wish I had the luxury of time kasi knowing na ako na yung last na nag-aaral, ako na lang nag-aaral and tumatanda na rin yung parents ko. There's no time or there's no room for failure and there's no room for other things rather than finishing my college, my degree. So yun, sana may luxury of time ako para you know that yung parang makapag-bonding pa ako, like makapag-travel. Pero we don't have the luxury of time kasi tumatanda na nga ang parents and kailangan you give the best you give the best that you can sa mga remaining years nila. So yun, that's all. Ako? Gusto ko maging masipag na ako magbasa Diyos ko, yung mga classmate ko ang sisipag, tapos ang tataas ng score, tapos ako ewan ko. Kaming magbabarkada, ewan ko ba, yung mga nahiwalay, mga tamad mag-review, Diyos ko. Ako pinipressure ko yung sarili. Pero wala talaga Tapos ano pa ba? Tapos wish ko din mabilis akong mabilis akong makamemorize, makaalala, ganun. Kasi ang hirap mag-memorize ng Oo, Diyos ko. At gusto ko na rin tumaba. Kailan kaya? Ang tagal-tagal ko nang pinagdadasal yun. Ewan ko ba? Yun lang. Ako, wish ko, sana financially stable kami. Alam naman natin na pera talagang kailangan natin ngayon. Pero syempre, madami kaming magkakapatid. Pero apat lang yun. Apat kaming magkakapatid. Pero syempre, si mama, teacher siya. Si papa, siya sa government. Pero kahit na ganun, hindi pa rin sapat yung mga para sa gasto namin. Lalo na naka-private din ako. Tapos, syempre, ang dami din gasto sa bahay, gano'n. Wish ko sana maging financially stable talaga. Kasi meron din akong mga wants talaga. Pero, kailangan ko pang pag-ipunan para makuha ko. And then, next is yung sana hindi na ako maging insecure sa body ko. Hindi ko alam kasi, syempre, lumaki ako na mataba. Di ba? Paano ako? Lumaki kasi akong mataba. Kaya, Punta tayo ng El Nido, tingnan mo ba ang Instagram mo ba? kaya feeling ko kapag kaya nag-jogging ako ngayon kasi gusto ko talagang pumayat kasi nai-insecure ako sa tiyan ko. Pero never ako na-insecure kung anong kulay ang meron ako ngayon. Yun naman ang ko sa sarili ko. Yun lang. The next question is, 'di ba? I ask you what's the one thing you want, 'di ba?
tinanong ko kayo kung anong gusto niyo para sa sarili niyo. Now, I'm going to ask you, what's one thing you want for your parents? Sana wala nang magkasakit sa amin kasi sa aming pamilya 5 kami. 3 na kaming may sakit. Ako, papa, tapos si mama. Kami ni mama magkaparehas kami ng sakit si papa. Parang may onti-onti lang naman. Pero syempre sana wala nang magkasakit sa pamilya namin kasi sobrang hirap lalo na kapag kailangan operahan, ganto ganyan. Pero sana wala nang magkasakit sa amin, yun lang. Akin, ang gusto ko is, sana humaba pa yung buhay nila. Like, 20 to 50 years. Naray. 110 years old yan. Pero yun, gusto kong humaba yung buhay nila para you know what, parang gusto kong matreat din sila for once. Kasi syempre, it's their first time living their life too. And nagpapaaral pa sila ng isang bata. Kaya gusto ko rin i-treat sila after graduation. Sana magkapera ako ng 5 million tao. Magpapadala na yung jowa ko dyan. O ako, ganun din, umabang buhay nila kasi, syempre, eldest daughter. Diyos ko, ang hirap kaya ang maging breadwinner sa pamilya. Kaya, sana bigyan pa sila ni Lord ng ng mahabang buhay para masuklian yung mga paghihirap nila. Sa akin talaga, feeling ko ang magkakapagpasaya lang naman sa magulang ko, makita kaming sumakses. I mean, totoo talaga. Kasi syempre sila papa, medyo tumatanda na din sila. At saka si papa may sakit din sa paa. May mga sakit din siya na nararamdaman. Same din naman kay mama. Pero sana talaga, ang wish ko sa kanila ay sumaba pang buhay nila at huwag silang magkasakit. So, I ask you what you want for yourself, what you want for your family, or your parents. Ngayon, tatanong ko sa inyo, anong gusto nyo para naman sa mga normal people, like sa mga vulnerable persons, yung mga kunwari, yung mga mahihirap, yung mga tao na normal Filipino citizen, anong gusto niya para sa mga Filipinos? Kasi ako, naka-stay ako sa Manila ngayon. So, syempre, ang dami ko nakikitang nanghihingi ng pera, namamalimosas yung iba kakapanganak, yung iba matanda. Alam mo yun, parang nadudurog ako. So, ang gusto ko lang is magkaroon sila ng, alam mo yun, kahit maliit lang na bahay or pera, may pang sila sa araw-araw, ganyan. Yun lang naman ang gusto ko, na sana meron sila. Ayun. Sa akin, same lang din ng wish ni Fiona. Sana maging okay lang sila. And then, sana kahit anong hirap ng buhay, dapat legal ang gagawin, ha? Wag illegal. At saka sana, basta maging okay lang sila. Kahit gaano kahirap ang buhay, dapat wag silang sumuko. At saka wag silang gumawa ng masama. Yun lang. Sa mga normal people, gusto ko lang na magkaroon ng fair treatment and itong Pilipinas is magkaroon na ng good governance. Kasi Diyos ko, ang mga taxes, bakit binubulsa, kawawa ang mga nagbabayad, iba ang nagbe-benefit, Diyos ko po, maawa naman sana, yun lang. Same with her. I really want the Philippines to have a leader who leads and a governance that listens to the vulnerable people of the Philippines. Especially ngayon, super Nakagulo na. yeah, nagkakagulo tayo and very relevant and very timely tong issue na to. Lalo na first hand na experience natin yung hirap na nangyayari sa Pilipinas. For example, yung mga jeepney drivers, no? Nahirapan sila kasi dahil sa mga excise tax. Tapos wala namang nangyayari sa Pilipinas. Just look at this. Sa harapan namin, meron ditong flood control na nasira na. Ewan namin kung saan napunta yung mga funds dito. Hindi namin alam. Nasaan na yung funds? Bakit parang nabiyak naman na dito? Like yun, gusto ko ng fair treatment. Katulad ng sabi ni ate. So, gusto ko ng fair treatment for everyone. 'Di ba? Kasi nangyayari sa Pilipinas, yung mga mayaman, sila lang ang yumayaman. Yung mga mahirap, sila rin ang humihirap. So, yun. Like, at this kind of economy, I don't think na magsusurvive talaga ang Filipino people. And nagugulat nga ako nakakapag-survive pa ang mga Filipino people kahit na ganito ang economy natin. Yan.
So, super lalim naman na usapan natin about governance. Medyo mag-loosen up tayo. About love naman muna tayo, guys. My first question for you, for anyone, what is your definition of love? Ako na mauna. My definition, so yung definition ko ng love is someone who cares, someone who listens, and someone who thinks just like me, and someone who has the heart or someone who has the time to give everything to me. Yun lang. Ako, sana yung may mahanap ako na, ang gusto ko lang sana yung may emotional intelligence kasi mahirap magkahanap ng partner na may emotional intelligence, lalo na ngayon. Parang wala kang na kung malungkot ka na lang. So, yun. Sana yung mahal ka rin. Ibibigay lahat ng gusto mo. Siyempre, vice versa kayo. Bigay mo gusto niya, bigay niyo rin gusto niya. Give and take lang. Yun ang gustong gusto ko. Na sana mahanap ko. Na like si Papa. Like Papa na gagawin ng lahat, mabigay lang gusto ng anak, ng asawa, ganyan. So, yun lang. Sana mahanap na kita. Good provider, Magpakasal na tayo. Oo, yan. Good provider ang gusto ko. Kasi si Papa, nabibigyan niya lahat ng gusto ko kahit na, alam mo yun, yung mundo ngayon, yung Pilipinas, parang pahirap ng pahirap. Pero syempre, good provider si Papa, nabibigyan niya lahat ng gusto ko. Tingnan mo yan, yung camera. Isang hiling ko lang nung birthday ko, binigyan niya na agad. Syempre, ibabalik ko sana, mag-aral ako na mabuti. Yun lang, makagraduate lang talaga ako. Bibigay ko lahat ng gusto nila. Sa akin naman, gusto ko is, yung definition ko ng love is, responsible siya sa mga mga bagay na dapat siya yung gumagawa, ganon. And, hindi ako yung parang nagmumukhang nanay pag magkasama kami, ganon. Sa akin, ganun din. Gusto ko din ng lalaki na good provider. Siyempre, sa ekonomiya na nasa atin ngayon, siyempre, kailangan mo din talaga ng lalaking nagtatrabaho at nagbibigay ng pera. Ay, hindi. Pero totoo yun. Tapos, gusto ko din na dapat susuportahan niya ako sa lahat ng gusto ko. At saka, mag-i-stay sa akin kahit na through ups and downs. Lalo na nagkakaroon ako ng depression talaga at anxiety. One word lang yung dapat sagot niya dito. Is love a choice or an emotion? Choice. Choice din. Choice. Choice. Yan, all choice. Kasi 'di ba, dapat pipiliin natin sila Oo. sa araw-araw. Hindi lang naman kunwari, ay, ang pogi naman ito. O, gusto mo na, hindi ganun. We choose to love a person every day. Ang emosyon kasi, parang napag-aaralan yan ng partner mo. Pero ang love kasi, hindi mo yan matuturo kahit kanino. Kung talagang hindi ka mahal niyan. Tama. Kung peperahan ka talaga niyan. So, find your true love, guys. Ito, my question for each one of us. If you could say one thing sa past relationship mo na sa tingin mo hindi may unfinished business pa kayo. sa Ex ko. kung may sasabihin ka or may last message ka doon sa isang ex mo na parang meron pa kayong unfinished business, like it ended hindi siya in good terms. No? It ended in a bad term. Anong gusto niyong sabihin doon sa tao na yun? Like message? Hindi, wala naman akong galit sa'yo. Pero, sana lang trinit mo ako ng kung anong gusto ko. Hindi naman ako naghahangad ng kung ano man Pero sana naman pinakinggan mo yung side ko. Hindi. I mean, sana naman ginawa mo sa akin kung ano talaga ang ginagawa ng isang lalaki sa relationship, ganun. At saka, ayaw ko nang yung parang kaibigan mo lang ako. Like, di naging friend na lang sana tayo. Di na lang sana kita naging jowa. Pero okay lang naman sa akin na nag-break tayo. At saka, yun lang, okay lang talaga sa akin kasi ayaw ko talaga naman mag-jowa na. And then, pero do well in your studies. Yun lang. Wala ko na? Uy! Sa akin, gusto kong sabihin sa kanya, parang nasabi ko naman na dati. Chat. Hindi, ang gusto ko lang sabihin is,
mag-aral siya ng mabuti para hindi na siya umaasa sa iba. Charing. Ano yun? Joke lang. Mag-aral siya ng mabuti tapos iwasan niya na yung mga dapat iwasan kasi parang yun yung isang naging rason kung bakit naghiwalay kami. And then, alam kong nagchat pa rin siya sa akin. Ewan ko ba, may rinereto daw sa kanya pero hindi siya interest. Kung inantay mo ko, mag-antay ka. Charing. Sa akin, kwan, hindi to relationship. It's a bit situationship. Situationship to. And it ended badly. Hindi talaga siya nag-end nicely. Ala, sabihin mo kasi lahat. 40 minutes. Sa akin, situationship. It ended very badly. And, ala, kinakabahan ka na. Pero habaan ko yung sagot ko para makapag-isip ka pa. Para sa akin is, ikakuan ko sa kanya is, we ended very badly and I wish we had more time to spend because I really enjoyed being with you. Hindi ko in-expect na it would end on a random night. Like, girl, random night talaga Gulat ako doon. Like, I was not ready for it. I was not, hindi, I was not emotionally prepared for it. And yung sasabihin ko lang sa'yo is, it's been a while and wala na akong ibang kwan. Still you. You're still my greatest. Pero after our like that, after what we had, parang wala nang ibang sumunod. Parang is it a curse? Is it a karma? Yun, parang super shallow nung pinag-end niya. Ewan ko how it get that bad na kailangan na mag-stop tayo mag-con. Yun lang. I miss you. I wish you all the best. Feeling ko na-apply sa atin ang last meeting theory kasi magkalapit lang naman tayo. Bakit hindi tayo lagi nagkikita? Hindi kita makita lang. Ako, ang dami ko kasing ex, sorry. Ito, sige, isa na lang. Ex ko na gusto nila mama. Alam na nila. So, nakahanap siya ng babae na bumago sa kanya. And happy naman ako sa nangyari sa kanya. Pero kasi parang I feel bad kasi hindi niya natapos yung pag-aaral niya. So, nagkaasawa siya, kaanak, ganyan. Pero masaya naman ako sa nangyari sa'yo. Pero sana kung hindi ka lang loko-loko nun, makasiguro hanggang ngayon tayo pa. Pero I'm okay na. Yun lang. Good luck sa fatherhood mo. So kung naging tayo pala, ako pala mabubuntis. Hindi na fantasy ang magkaanak ngayon. May tuloy yung akin pala guys. Sana pala nung gabing yun hindi kasi random night kasi yun. Nasa inuman na ganun. Tapos edi sinabi kong ayoko na ganun. Pero ang nafe-feel ko na kasi is, alam kong matagal na siyang na-fell out of love. Kaya, hindi, thanks. Hindi, feel ko talaga yun kasi parang kapag nasa school is parang wala lang ganun. Parang hindi kami magkakilala ganun. Tapos kapag sa chat hindi nag-update ganun. Tapos laging nasa inuman. Kaya nung hinayaan ko lang na maubos ako. Tapos yun, nung ako na yung nakipag-break, Parang wala na lang. Oo, parang wala na lang. Tapos wala man lang, yung mga message, ganun. Basta pumayag na lang siya. Tapos magugulat na lang ako na nung grad vault nagpicture sila nung dati niyang linigawan. Tapos ang nagkwento si Bading, hindi na to message. Di ba nakita natin yun, sakto nag-TikTok tayo. Tapos yun, di ko alam yun, di ko nakita. Tapos nung nagulat ako, tapos pero nagpicture pa kami noon. Tapos nag-picture din pala sila? Tapos hindi, pero ang alam ko talaga nung nag-break na kami nag-usap na sila. Tapos di hinayaan ko lang din. Parang deadma lang sa akin na parang wala akong nalaman, ganun. Tapos nung nagdagat pa, 'di ba? Yun, 'di ba kasama kasi namin sila. Hindi sana talaga ako pupunta noon talagang kaya nga bakit ako nagkwento? Wag na kasali. Tapos pinilit lang kasi talaga ako, ayaw ko talaga sumama. Tapos nung pauwi na,
tinawag kasi tapos nagpicture sila tapos inaasar pa ako nitong friend niya. Tapos sabi niya, di ikaw hinanay, sabi niya. Tapos sabi ko, hindi, okay lang, sabi ko. Tapos nagulat ako, ang alam ko kasi di ba, tapos meron pa yung mga sa post na nagsamji sila, ganun. Sinasend nila sa akin yun, pero dinededma ko lang talaga. Pero kasi nagbalikan kasi kami ng December. Oo, nagbalikan kami ng December. Ng Christmas party noon. Di mo alam? Hindi. Nagpicture ka. Ay, yun na yung nabunyag. Wala na. Nagbalikan kami. Tapos tapos birinig ko lang pa siya bago mag New Year. Tapos sabi ko, ayoko na, sabi ko. Tapos pumunta siya sa bahay. Anong oras na yun, te? Pumunta siya sa bahay. Anong oras na noon? Pinagbuksan ko siya ng gate. Pero doon sa labas lang. Tapos nag-usap kami. Tapos pero nagmamakaawa siya na baka pwede pang ayusin, ganun. Pero ayoko na. Tapos yun, parang si mama niya, tapos after ilang days, ganun. Nag-chat siya, tapos parang pinupush pa siya ni mama niya na kausapin ako, ganun. Dinadamayan talaga siya as in. Tapos ako, deadma lang talaga ako, te. Tapos yung mga nalalaman ko na, yun nga, yung sa kanila nung liniligawan niya dati. Kaya parang sabi ko, hindi, ayoko na, sabi ko. Tapos yun, nagulat ako, nag-chat siya ulit. Tapos nalaman ko, hindi na pala sila nag-usap. Pinatigil daw ulit siya nung babae. Karma niya yun. Na tapos yun. Tapos nung pumunta kami sa binyag, di magkakasama kasi kami. Kasi medyo bilisan mo. tapos nung kailan na yun? Nung umuwi siya sa bayan na tinanong siya ni mama niya. Tapos alam mo, na kung nagbalikan ba kami, sabi ko hindi. Tapos alam mo pa ang pinaka-worst, nag-inasal kami la mama. Sila mama niya. Alam mo, awkward. Kasi kaharapan ko sa mama niya. Diyos ko. Sabi pa binubulong pa ni mama. Sabi niya, apay, tawa kayo. Sabi ni papa. Tapos binulong ni mama. Tapos tinignan niya. Shoot, talaga Tapos ngayon, tinatanong ko kung bakit hindi pa siya nagjojowa. Tapos sabi niya, hindi daw siya interesado. Pero inaaya niya ako. May jowa ako. Huyo ka ngayon. Okay, so, Kaya pala kahit anong tulak namin sa kanya nun, ayaw niya na balikan. Kasi botong-boto kami sa kanya pero ayaw niya pala talaga. Ang masasabi ko lang sa ex niya, karma mo yan. Kasi ang ganda ng ginawa mo Ang ganda talaga ng ginawa mo. As in, idol kita dun sa part na parang kinaibigan mo muna lahat ng pinsan niya, kami. Which is okay naman yun. Pero Naging okay tayo lahat. naging okay naman sa amin lahat ng ginagawa mo dun. Pero nung nalaman namin na ganun ugali mo, ayoko magsalita. Pero deserve mo kung anong nangyari sa'yo ngayon. okay, last question na para sa ating lahat. Last two? Gusto niyo pa ba? Okay. Ihina ko. Iihin na ba kayo? Wait lang. Kilala ko yung Last two questions tayo. Itong question na to is very, very, very duper personal siya. Sa tingin mo ba, after your greatest love, makakahanap ka pa ba ng someone na makakapantay sa love na yan? Ako kasi, lahat ng ex ko, niloko ko, so wala akong greatest love. Pero I have this one ex na binigay niya sa akin lahat, pero feeling ko hindi siya greatest love kasi nga, relasyon namin, loko, ganyan. Feel ko wala pa, pero parang gitna siya, yun lang. Ako man. Kasi madali lang. Kamelas ka na sagot ko. Same lang sa sinabi ni Fiona. May nagkaroon ako ng ex pero hindi ko na-feel na siya ang greatest love ko. Kaya sana kung saan ka man ngayon, kung nasaan yung greatest love ko ngayon. Dumating ka na, please. Please. Oo, 'di ba nakahanap ako, 'di ba? Yung bago yung jowa ko ngayon, yung nakausap ko dati. As in, grabe. Yun. Ibang-iba ang layo. As in, yung mga hindi ginagawa nung dati, ginawa niya, Kaya parang ngayon kasi 'di ba inano ko kasi yun, bigla ko lang hindi kinausap ganun. Kaya parang nakaka-guilty. Ganun. Kaya parang na yan.
bumabawi siya na ano, yung parang, ano na yung tawag dun? What comes around goes Oo, ganun. Parang ganun siya. Kaya yun. Pero ngayon, swerte ako, guys. Sana all. Sa akin, feel ko hindi. Pero it's too early to tell. Pero may mga nakausap na ako pero hindi talaga siya nakakapantay. Walang nakakapantay doon. Pero it's too early to tell. Baka makahanap pa naman ako. Yun lang. And no explanations needed. Kasi pag in-explain ko hindi ko na alam. Pag in-explain niya, ang dami niyang fantasy. O hindi fantasy to. Okay, last question para na sa atin to. Lahat. Hindi, tagisan natin. Sige. Na question. Ikaw. Hindi. May final question ako para sa ating lahat muna. Okay. Ang final question ko for all of us. Do you think na yung last ex mo or yung greatest love mo, yung last ex mo or yung greatest love mo is wholeheartedly mo siyang na-let go na? Oo naman. Yung wala nga, as in wala talaga akong greatest love, wala ding ano. Pero yung ex ko, ngayon, okay lang sa akin, na let go ko na. Pero please lang, wag ka nang mag-chat sa akin. Ayoko na. Gusto ko yung treatment ng pamilya mo sa akin, pero yung treatment mo sa akin, hindi. Same. Sa akin, medyo. Okay lang ba yun, medyo? Pwede lang. It's your question. Ano ba yung tanong? Kung wholeheartedly mo na ba na-let go yung greatest or ex? Medyo, kasi parang kinikip ko pa rin yung nung parents niya kasi. Lalo na kasi open kami both side, kaya parang ang hirap i-let go naman agad, kanon. For me, hindi ko pa siya wholeheartedly na, hindi ko pa siya, wait lang guys, mag-picture muna kami. Dun kasi so. Game Okay ka na na. yan. For me, Wag ka na. Dala mo, Jimmy. For me, hindi ko pa siya wholeheartedly na let go. Ewan ko kung bakit, pero I'm taking things as it is. Parang I let everything go on its own way. Okay. Ako, anong question? Na Na let go, Ako kasi, di ba, wala pa akong greatest love. Pero I have this one ex na matagal talaga kami. So, okay naman kami. Kaibigan naman kami. Nagka-let gohan, ganyan. Pero okay naman na kami. So, no comment. Okay, final personal question para sa ating lahat. Anong mga personal question niya? Sige, kayo na. Wala akong matatanong. Wala nga akong maano. Ikaw na lang kasi. Ako na, itatanong ko, sige. Hindi ka na talaga. Last... medyo. Uy, ang bastos. Ang babastos? Final question for you, te. Yeah. Happy ba ang heart mo ngayon? Ngayon, happy ako kasi nagagawa ko na lahat ng gusto ko. Yung parang walang boundaries. Kasi before, parang na okay naman, pero syempre may boundaries pa rin. Ngayon, ganun, nasasakal. Pero ngayon, chat dito. Pero ngayon wala kasi. So, nakakausap ko kasi ako guys, lahat ng ex ko tinatropa ko. So, I'm okay sa ganun talaga, as in, okay kaming magkausap, kamustahan, ganyan. Pero, noon kasi hindi. So, ngayon, okay ako, happy ako ngayon sa anong nangyayari sa buhay ko. Leia Lynn, my final question for you. My final question for you is, so, is it hard to let go dun sa greatest love mo? And what was the hardest part ng pagle-let go, ng process of letting go? Tsaka, are you happy with your current love life? Ang dami naman nun, tatlo naman yan agad. Grabe, ano ba yung una? Is it hard to let go for you? For me, yes. And what is the hardest part of letting go of that person? Yung mahirap kasi is syempre, yun nga sabi ko, 'di ba, both sides is open. So mahirap talaga mag-start. Hindi mo alam kung paano mag-uumpisa ganun, lalo na kung napalapit na talaga sa yung mga tao na yun, no. Tapos kaya
ewan ko hanggang ngayon, yung mga ano, parang ganun, close pa rin, pero hindi naman na masyadong And ganun. lastly, happy ka ba sa love life? Yes! Yes na yes! For Ate Angel, my last question for you is that, knowing yung nangyari sa'yo sa past relationship mo, di ba? It was hurtful, it was traumatizing, di ba? Is your heart ready to love again? Is your heart open to let... Yes. Pero, gusto ko na kasi mag-asawa. Hindi. Yes. Oo naman. Open naman ako. Willing naman ako. Pero, syempre, right person talaga. Hindi naman kasi, syempre ayaw ko kasi yung sa infatuation lang, ayaw ko ng infatuated lang. Kaya gusto ko pag nagkagusto ako, siya na maging asawa ko, ganon. Tapos, dapat makilala ko siya ng mabuti, kung gaano pa siya as a person, ganon. Para naman pag naging kami na talaga, walang gaanong problema. So, that's it, guys. Ako sa inyo. Ala, Guys, my last question is, ano ang masakit? Cheating or yung pagkawala ng feelings sa gitna ng, parang na-fell out of love ka dun sa relasyon nyo? Or cheating or fell out of love? wait lang. Ay, Ako muna. Sige. Ako muna. Wala pa naman ako experience sa mga cheating or ewan ko. Pero for me Same lang dun sa sinabi niya, kaya hindi na ako sasagot. For me, ako lang naman. for me mas masakit ang cheating. Mas masakit ang cheating kasi bakit may third person pa na kailangan pumasok sa relationship nyo? If you are contented with another person or you're contented with your partner, you don't have to find another one. Parang ulam lang yan. Kapag kontento ka na sa igado, wag ka na umanap ng hinakdakan. Yun lang yun, guys. Realin. Ano mas yung tanong masakit? ulit? Fell out of love? Fell out of love or cheating? For me, fell out of love. Kasi na-fell out of love ka na, tapos yung partner mo, minamahal ka ng todo. So, ano pang silbi, di ba? Bakit hindi kayang sabihin? Para naman mabalik yung spark or basta ganon. Tapos, yun lang. Wala na. Hindi ko na ituloy. Ako, ang dami kong sagot dito. For me, both. Kasi yung cheating, choice yan, di ba? Pero yung fell out of love, choice din. So, ang feel sa akin, sa nangyari sa akin, yung fell out of love. Kasi, akala mo in love ko yung dalawa sa isa't isa. Pero magugulat ka na lang pala, wala na siyang love sa'yo, ganyan. Pero yung cheating din kasi is, sobrang sakit din yun. Kasi, mahal na mahal mo, mababaliw ka na sa kanya, tapos magugulat ka, may iba pala siyang kausap. Tapos, yun lang, kasi ang dami kong experience sa cheating. So, minsan lang ako naka-experience ng fell out of love. More on cheating talaga. So, sa mga manloloko dyan, mga So that's a wrap, guys. That's it for our podcast. Once again, this is Podcasting Ina signing off. And always remember to love, and to always do things lagit-lagi para sa bayan. This is Podcasting Ina. Bye, guys. See you next episode. Grabe yung